masakit, okay lang, nasasaktan din naman ako eh. Pero natuto ko sa biyaya ng Diyos. Amen. Pag hindi ka pa natuto, kapatid, walang dahilan para maging Kristyano ka. Kasi ang mga Kristyano, hindi tayo na yung mga hindi natututo. Dapat sa mga Kristyano, natututo. Sa biyaya ng Diyos, sama-samang lumalago. Hindi ba? May hindi ka pa eh. Buhay ka pa eh. May lakas ka pa eh. Hindi ba? Ang dami pwedeng gamitin sa Panginoon. Nakakaya, binigyan tayo ng salvation. Hindi natin maibalik sa Panginoon. Kung takot-takot ng kapatid, yung gadget mo sa bahay. Dahil hindi ka lang dahil na mahirap ang buhay. Bili ka naman ng bili ng gadget. Diba? Pagka nagkagasgas lang, naging masaya ka, ayaw mo na lang ganito. Pero 20 pesos lang sa gibing, ayaw mo magdagdag. 5 taon na mananampalataya, hanggang ngayon, 20 na kasunod. Sa piso-piso, lugi pa Panginoon. Diba? Ikaw mga church, hindi ko po kayo kilala. Alam ng Diyos ang puso nyo. Hindi ko naman po iniisa-isa yung mga open envelope nyo eh. Di ba? Pero kapatid, kung nasasaktan ka, tama sa akin yan. Kasi pag pinalo tayo ng Panginoon, mas mainam, lumapit na tayo. Di ba yung pagpapaluin ng magulang yung anak, lumapit ka na. Yakapin mo ni tatay mo yung magulang mo para maramdaman niya na nagkamali ka, kami kang nagkamali. Kaysa naman papaluin ka at lalayo ka pa, lalo ka masasaktan, hahabulin kami, habang ka pamata. Masakit pa lalo. Lumapit tayo sa Panginoon. Hindi ba? Oo. Daig tayo ng daig na mahirap ang buhay, mga kapatid. Sarap na kinakain natin. Sino po ba ang naging mukhang kawawa sa atin dito na hindi tumaba? Minsan yan, nagsasawa na natin, puro baka ulam nyo eh. Puro bako yung ulam nyo. Di ba? Samantalang kami yun, mas madalas pa kami maggulay kaysa magkarne. Napudpud na mo namin yung mundo sa amin sa bukid. Pero tumataba naman po. Biyaya po ng Panginoon, mga kapatid. Hindi ba? Hindi totoo mahirap ang buhay. Nasa isip mo lang yan. Mahirap ang buhay, isip ka ng SM. Di ba? Mahirap ka doon. Sasabihin na may pagmamahal sa gawain, makikita mo naman post ng post sa Facebook kung saan nagpupunta. Pero pag chinek mo yung giving, hello? Mga kapatid, hindi ko kami nangangarap para kayo ikawawain at saktan. Mahal po namin kayo. At kung sino man ang magiging kawawa sa sarili natin, eh tayo na po may kasalanan. Huwag yung kung sisisihin ng pastor natin, ng church natin, na hindi tayo naturuan ng cheerful giving. Kasi sapat ang biyaya ng Diyos para matutunan natin. Na mamayang paglabas kapatid, ikaw may alam ng puso mo at ang Diyos. Hindi ba? Huwag tayong gumagawa ng alibay sa Panginoon and we speak of cheerful giving. Kasi ang sarap-sarap magbigay. Di ba meron yung mag-asawa dyan, alam mo, nabe-bless ako. Nung nag-commitment sila, pa yung naglista ng pinakamalaki. Hindi dahil sa pinakamalaki binigay nila. Pero parang nanibago ako, pastor, na itong mag-asawa na to dati, hindi ganun ang pagkakakilala ko. Nung sila ay natuto sa cheerful giving, nung tinignan ko yung listahan ng commitment, abay kapatid, yung isa wala pang trabaho. Nakakatuwa ako. Hindi dahil na yung walang trabaho eh. Dahil ang sabi sa akin nung nakausap ko, si ganito ay kaya, ganyan pa. Sabi niya ganun sa akin, pero nung tinignan ko yung lista sa commitment, wow! Grabe ang pananampalataya nito, kapatid. Mas nanliit pa nga po ako eh. Kung pwede lang kung ipagbili ko yung lupa namin sa Spratly Island, pagbibili ko na po eh. Ang galing. Dalawang mag-asawa, mga kapatid, sa church po natin. Hindi mo, para sila eh, lumaki ang ulo. Hindi po. Nire-recognize din po namin yung mga ganyan, mga kapatid. Dahil alam niyo po ang totoo, sila yung mga dapat na hinahangaan. Hindi yung mga artista sa TV. Sila dapat yung pinapalakpakan, mga kapatid. Sila yung pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Kung hindi dahil sa kanila, hindi natin maintindihan cheerful giving. Na itong si Mrs. wala pa ng trabaho. Yung lalaki pala, eh, ganun lang. Pero tingnan mo, pagdating sa giving, mga kapatid, wow! Ang tindi ng pananampalataya. Hindi yung alam mo nang meron, nagdadahilan pang wala. Di ba? Sabi ko nga, hindi namin pipilitin yung ayaw, pero wag natin tigilan yung may gusto. Dahil ang totoo, pinagmamahalan ng Diyos yung mga hindi pinipilit. Walang pinilit ang Diyos na sila yung mga umasenso. Ang laging umaasenso, yung mga may gusto sa na sila ay pagpalain ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Ang dami ng church, mga kapatid. Sila yung pinagpala. Yung mga nagbibigay. Tignan pa po natin kung ano pa iladahilan natin sa Panginoon.
Deuteronomy 16:17. Ang sabi sa kanila ni Moses, sa mga Israelites, may 3 feast. Ito yung sa tabernacle, ito yung sa kubol, ito yung sa Passover, at yung mga weeks. Kaya sabi ni Moses sa mga taga-Israel, dapat kalakihan nyo to, masanay kayo sa ganito. Kumbaga, pag narinig nyo yung giving, hindi na kayo dapat nasasaktan. Pag narinig nyo yung cheerful giving, dapat masaya kayo sa ganyan. Kaya nung sinabi niya, ito po, nung sinasabi ni Moses sa mga Israelites, every man shall give as he is able. May kakayahan. According to the blessing of the Lord thy God. Chosen people itong mga Israelites, di ba? Tayo po ito mga kapatid. According to the blessing of the Lord, you will give. Bakit? Kasi chosen people ka ng Diyos. Hindi ba? Kasi able ka. Which He hath given to thee. Tayo ay pinili ng Diyos. Nung pinili tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng kaligtasan. Yung mga bagay na nilikha ng Diyos, entitled sa atin bilang mga mananampalataya. Ano po ang sinasabi ni Moses sa mga Israelites? Ibinigay na sa inyo ng Diyos yan. Ano ang marapat para sa Diyos? Magbigay ka. Ibalik mo yung para sa Diyos. Di ba? Kaya nga yung may isang lugar doon na nilusok. No? Kalimutan ko yung pangalan. Sabi sa Biblia, di ba, mayroong pinasasalakay ang Panginoon. Anong sinalakay nila, pinagpapatay yung mga nandun, ubusin nyo, huwag kayong kukuha ng gamit. Ang masama si Ikan, ano? May mga kinuha siyang gamit, mga kapatid. Ayun, tingnan mo yung naging sumpa hanggang sa angkan. Hindi maganda. Kasi sabi ng Diyos, patayin. Ito, minutos ng Panginoon sa mga Israelites, magbigay. Mga kapatid, hanggang hindi ka natututong magbigay, hindi ka nagiging cheerful. At pag naging cheerful giving ka na, hindi ka na masasaktan. Hindi na bago sa iyo yung giving. Kasi nakadesenyo pa na bilang mananampalataya. Alam mo, automatic yan. Hindi na kailangan i-memorize yan. Vision na to. Di ba? Alam mo na yung magbigay. Ikaw nga, gusto mo na binibigyan. Pag hindi ka nabigyan, tatampo kayo. Diyos pa kaya. Di ba? Sasabihin mo na ganito, ganyan, okay lang. Kahit walang regalo. Pero pag di ka naman nagbigyan, nagbubong sa gilid. Diba, nagtatampo pa. Kagagalitan yung anak, masaya na kayo. Yung mister, paano pagbibili ng ganito? Diba? Pagka misis naman at sa mister, diba? Tatampo. Kapatid, Diyos pa kaya. Kaya binigyan ng tuntunin itong si Moses, itong mga Israelites na maintindihan nila na deserve ng Diyos na siya ay binibigyan. Di ba? Pag ikaw ay laging tanggap ng tanggap na hindi ka naman nagbibigay, susumpain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Dahil tuntunin po ito ng Panginoon sa mga Israelites, sa mga pinili niya. Kasi tayong mga mananampalataya, entitled tayo sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Wala kang trabaho, able ka pa rin. Wala kang pera, able ka pa rin, nakakapaglakad ka Ngayon ka lang walang pera, hindi naman ibig sabihin na wala ka ngayon, wala ka rin bukas. No. Hindi habang panahon kapatid na wala ka. Kaya ka nawawala kasi hindi ka marunong magbigay. Subukan mo magbigay, lagi kang meron. Kasi tuturuan ka ng Diyos na kapag natuto kang magbigay, lagi kang may bibigyan. Di ba? Mentras na hindi ka nagbibigay, walang paraan ng Diyos na hindi ka bibigyan. Pag lagi tayong madamot, imagine natin mga kapatid, tayo, mangungutang. Lahat ng magagandang salita, sasabihin natin doon sa may taong utangan natin. Kulang na lang maglupasay tayo para pautangin tayo. Lahat ng pagmamakaawa at magagandang salita. Isipin mo haba-haba ng kwentuhan. Ay, ano ba, sige dito, sige yan, sige na. Inabot ng mga ilang oras, ilang panahon. Sa bandang uli, anong sasabihin lang? Utang. Kulang na lang maglupasay tayo sa may taong utangan natin. Pero mga kapatid, nung nakuha na natin yung gusto natin, nung sinisingil na tayo, nagagalit na tayo. At minsan, pagka may mga tao na kapag ka namutang, nakakalimutan na yung inutang. Di ba?
Tayo, kung sino yung nangutang, sila pa yung matatapang pag sinistra. Sila pinagagalit. Yan ang nature ng tao. Kaya ang sabi ni Moses, nung mga Israelita ay nasa Moab, after nilang manggaling doon sa may, ako nang nagkakamali ay, yun yun. Di ba ano sabi ni Moses? Magbigay kayo. Magbigay kayo. As far as tayo able mga kapatid, hindi natin dahilan yung wala tayong bibigay sa Panginoon. Nakatulad nung nangungutang, mag-ingat tayo pag wala tayo mga kapatid. Dahil kapag wala ka isang Kristiyano, nangangako yan. Nangangako yan at lahat gagawin yan. Dahil nangangako siya. Mag-ingat din po tayo pag meron na tayo. Nung wala pa tayong trabaho mga kapatid, attend tayo ng prayer meeting. Nung wala tayong ganito, dalo tayo ng dalo. Lapit tayo ng lapit sa Panginoon. Lumulod tayo sa altar. Sinasabi natin sa Panginoon yung ganito. Mag-ingat ka. Kasi baka mamaya kapatid, pag meron ka na, yung hinihiling mo sa Diyos na bigyan ka ng trabaho, binigay na sa iyo ng Diyos, pinagdamot mo na sa Panginoon yung trabaho. Yung hinihiling mo sa Diyos na magkaroon ka ng pera, ang bait-bait natin na lumalapit tayo sa Panginoon. Pero nung tayo na yung magbabalik, nung binigay ng Diyos para sa atin, akaw na unahan natin kinalimutan, yung Diyos na nagbigay ng pera para sa atin. Pag may problema tayo, una natin nilalapitan at naalala ang Diyos. Pero pag may pagpapala tayo, una natin kinakalimutan ang Diyos. Masakit po sa Panginoon mga kapatid. Kaya mag-ingat ka kapatid pag wala ka. Hinuhubog ng Diyos yung ugali mo para matuto ka magbigay. Kasi pag meron ka na at natuto kang magbigay, madali na sa'yo para bigyan ka ulit ng Diyos. Every man shall give at as he is able. Able ka para magbigay tayo sa Panginoon. Kasi po nakakaya kung hindi tayo able. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Wala tayong pwedeng idahilan sa Diyos na una. Wala tayong kapansanan. Hindi ba able tayo eh? Wala kang kapansanan kapatid. Hindi ka nanlilimos sa daan. Hindi ka gumagawa ng iligal para magkaroon ka ng pera. At wala kang kapansanan na kailangan bakahin para lang kumita ng pera. Alam niyo, maraming may kapansanan dyan, kinakailangan nilang bakahin yung kanilang, di ba? Yung kapansanan nila para lang sila ay kumita ng pera. Ang dami nating napapanood kapatid na ganyan. Na walang kamay, di ba? Makita mo, nagpe-painting kamay, paa gamit dahil walang kamay. Para lang kumita ng pera sa pamilya. Kapatid, wala kang kapansanan. Nakakapaglakad ka. Nakakasakay ka ng jeep. Nakakapag-isip ka. Wala tayong kapansanan. Wala tayong pwedeng gawing dahilan para sa Diyos. Ano pa hindi natin pwedeng gawing alibay sa Panginoon? Sapat ang oras at panahon mo. Kapatid, may danda ako nung nakakilala sa Panginoon, di mas mainan. Bata pa ako nung nakakilala sa Panginoon, di mas mainan. Sapat ang oras mo kapatid. Wala mo dito ninanakawan ng Panginoon sa atin, kapatid. 20 oras lang ang bibigyan sa iyo. Kala Brother Jonathan, 26 hours. Wala pong ganoon. Sapat ang oras at panahon natin kapatid. Para yung mga resources na binigay sa atin ng Diyos, maibalik din natin para sa Panginoon. Si Ate Gina po, Ate Gina Stanara. Narinig ko yung kwento mga kapatid. Si Ate Gina po ay Stanara naglalakad. Ilang oras? Gano'ng katulayo? From Solid sa inyo po. Wow. Every Sunday. Si Ate Gina po ay... Apo, si Ate Gina mga kapatid. Hindi siya ano eh. Opo. Ano ba siya si Stanara? Ganito rin? Hindi. Automatic. Iba yung mga kapatid. Pero si Ate Gina, hindi nyo alam na naglalakad pala. Pero nag-change. At from Solid to Granada, malayo-layo rin mga kapatid. Ako sa kanto nga lang, lalo na kung katiligan ng araw, ayaw natin maglakad eh. Ipin ako, tsaka... Tignan nyo kapatid, wala tayong idadahilan sa Panginoon. Nakakaya sa Lord. Nakakaya kay Ate Gina na tayo malalakas ang katawan natin. Kakatwira natin, wala tayong pamasahe. Kakatwira natin, maglalaba pa tayo. Kapatid, nakakaya sa Lord. Nakakaya kay Ate Gina. Para sa isang kabataan na makikita mo nasa ligawan.
nasa galaan, nasa barkada, nakakaya ko kay Regina. At mas lalong nakakaya sa Panginoon, mga kapatid. Kasi sapat ang oras at panahon natin. Lahat po tayo sapat para hindi natin ibalik yung para sa Diyos. May husay at talento ka. Hindi ka ginawa at nilikha ng Diyos at hindi ka pinili ng Diyos na wala kang talento. Marunong ka magluto, kaya mo magluto. Ibig sabihin, kung yung kasanayan mo sa pagluluto, magtinda ka sa inyo, makakapag-income ka. May talento ka, magaling sa ganito, gamitin mo. Pwede kang magka-income. Pwede kang magkaroon ng ganito. May talento ka sa ganito, kapatid, magagamit mo. Huwag sanayin ang sarili na laging nasa bahay lang na walang ginagawa. Kung ayaw mo man nagtatrabaho, gumawa ka ng bagay na kapakipakinabang sa bahay kaysa sa makipag-chismisan. Di ba? Sasayangin yung oras mo sa chismis, alam mo nga na dyan. Sasayangin yung oras mo sa bisyo, alam mo nga sa inyo dyan. Kaya pa kayo. Ano ikakatwiran nyo sa Panginoon? Wala kayong husay. Sino ang walang husay sa atin? Kapatid, nakakapagsalita ka. Kaya mong mintindi, kaya mong magsalita, kaya mong kumilos, kaya mong gumalaw. Kaya mong sumigaw ng tara. May talento ka eh. Hindi ba? Kung may husay at may talento ka, kaya ipagamit sa Panginoon. Maging cheerful giver ka. Lagi na lang pwede kumakanta, subukan mo ikaw naman ang kumanta rito. That is giving. That is cheerful giving. Hindi yung gusto mo magpapaschedule ka pa. Kapatid ako, gusto mong kumanta, hindi, huwag nyo na schedule, automatic na yan. Di ba? Nilapitan naman sa mga people nung nakaraan. Sabi niya, sir, meron po tayong walang commitment sa birthday ni Pastor. Opo, sir. Sir, lista nyo na ako ganito. Tingnan nyo. Kainam. Ganun ang hinahangaan po natin. Kapatid, pag puro artista hangaan nyo. Baka naman puro poster ko nasa inyo. Ang kailangan maging pattern natin, di ba? Yan, mga kapatid natin, mga kapatid. Si Ate Gina, si ganito, si ganyan. Yung mga nakita mo na lalapit dito, pagdating mo ng linggo, ayos na lahat. May naglinis na ng upuan. Giving yan